Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano natin may iligtas ang krisis sa lungsod? Sa katunayan, palaging iniisip ni Han Sanchen ang tanong na ito. Kaya lang, walang magandang paraan si Han Sanchen para malutas ang problema. Ilang tao pa ang available sa ating lungsod? Tanong ni Han Sanchen. Mga ilang libong tao, ngunit, hindi ito sinabi ni Peigo, ngunit alam din ni Han Sanchen ang kanyang dilema. Ang pangkalahatang ideya ay ang mga puso ng mga taong ito ay hindi pantay, kaya kung ito ay magagamit o hindi ay isang malaking hindi alam. At kung napakaraming tao ang hindi makagamit nito, ang usaping ito ay hindi na ang tinatawag na pagbabawas, kundi isang kumpletong paraan ng pagpapares. Kalahati ng 10,000 tao ay hindi magagamit, tapos lahat sila ay hindi magagamit. Patriarch Pay, sa ngayon, kailangan ko ng kahit isang pangkat ng mga elite na susuporta sa akin. Kung hindi, kahit na may mga mapanlikhang plano, ito ay magiging imposible. Ngunit kakaunti lamang ang mga tao sa hukbo sa lungsod, at nakita mo na ang sitwasyon. Medyo napahiya din si Peigo. Alam mo ba kung bakit hindi nila inalis si Peihu? Tumingin si Han Sanchen kay Peigo. Natigilan si Peigo, ngunit hindi niya naisip ang tungkol dito. Dahil sa bagay na ito, parang normal lang na huwag mo itong pag-usapan, ngunit kung gusto mong itanong ito ng paisa-isa, tila maaari kang magtanong. May pusong rebelyon si Peihu, o sa madaling salita, ayaw niyang ipagkanulo ang pamilya Pei, gusto ka lang niyang ipagkanulo at maging hari mismo. Sabi ni Han Sanchen, si Peigo ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, ito ang lahat ng aking walang kwentang anak, at nahihiya akong sabihin ito. Gayunpaman, ang sinabi mo ay ang katotohanan, siya ay talagang isang taksil. Ayon sa mga salita ni Patriarch Pei, paano mo gustong parusahan? Ito. Hindi alam ni Peigo kung paano sisigat ng ilang sandali. Mula sa mga panandaliang emosyon, syempre, gusto niya itong patayin ng direkta, suwail at hindi masunurin, paano siya magiging karapat-dapat na maging isang tao. Ngunit mula sa isang mas makatuwirang pananaw, hindi niya magawa ang hakbang na ito. Sa huli, ito ay ang kanyang sariling anak, at maging ito ay ang kanyang sarili o ang kanyang pamilya, siya ay namuhunan ng isang malaking halaga ng dugo upang linangin siya. Kung sinabing putulin, ito ay isang pagbubuhos ng galit, ngunit ano ang susunod na gagawin ng buong pamilya Pei? Not to mention iyong mga alipors na laging nakasuporta sa kanya, hindi talaga siya madaling pakitunguhan mula lang sa sariling angkan. Pagkatapos ng lahat, si Peihu ang kinabukasan ng pamilya Pei. Kung mapuputol man ang kinabukasan, saan pupunta ang pamilyang Pei, na puno na ng mga butas, sa hinaharap? Kaya lang, nahihiya siyang magsabi, sa takot na baka murahin ng iba, pinagtanggol daw niya ang anak niya para sa pervert na ito. Actually, para lang magturo ng mga leksyon, di ba? Ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, hindi mo kailangang ikahiya, naiisip ko. Ang 3,000 ay maaaring maging napakalalim at matuwid, ang matanda ay talagang nagpasalamat sa kanya. Maaliw na sabi ni Peigo. Umiling si Han Sanchen, ano ang tingin mo kay Zhu Yanshua? Ang taong ito ay banayad sa ibabaw, ngunit siya ay puno ng masamang tubig, ngunit ang masasabi ko ay siya ay talagang isang matalinong tao. Tumanggaw si Han Sanchen, dahil iyon ang kaso, sa tingin mo ba ay mahulaan niya ang nahulaan ko ngayon? Hindi agad nakasagot si Peigo, ngunit seryosong pinag-isipan ang tanong ni Han Sanchen. Sa katunayan, hanggat ang tanong na ito ay medyo malalim, ang sagot ay tiyak na makikita. Ito ay hindi masyadong mahirap, kahit sino na may maliit na utak ay maaaring isipin ito. Kaya naman,
Tumango lang si Peigo. Ito ang problema. Ngumiti si Han Sanchen, mahuhulaan ko ito, at mahulaan niya ito, kaya pinanatili niya si Peiho. Anong meron sa 3,000? Tulad ng sinabi ko ngayon, kahit na si Peiho ay maaaring hindi matanggap sa parusang kamatayan, ito ay dapat na isang buhay na krimen. Ang grupo ni Zhu Yanshua ay umalis sa Peiho, malamang napahirapan si Peiho at hayaan siyang lumabas ng may dignidad. Alam mo na ako ibig sabihin. Ibig mong sabihin, tila naintindihan ni Peigo. Gusto niyang paghiwalayin ang mag-ama mo. Alam niyang hindi mo papatayin si Peiho. Sabi ni Han Sanchen, sa oras na iyon, ang panlabas na krisis ay nalutas, at ikaw ay nasa loob ng kaguluhan. Para kay Zhu Yanshua at sa iba pa, ito ay dapat na pakinabang ng mangingisda sa oras na iyon, at maging. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Kahit ano, nag-aalalang tanong ni Peigo. Tinapik siya ni Han Sanchen sa balikat. Alam niya na alam na ni Peigo na si Peiho ay maaaring maging allies ng iba at tumulong sa pagkontrol sa pamilyang Pei. Kaya lang mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan at kailangan ng ibang tao na magbibigay ng positibong sagot. Aaron, ayon sa iyong opinyon, ano ang dapat nating gawin? Magsimula tayo sa kung ano man ang iniwan ng iba. Han Sanchen sneered. Storytelling channel sa YouTube. Dahil inilagay nila ang Peiho bilang isang bomba sa kanilang tabi. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ngayon ay upang maiwasan ang pagsabog ng bombang ito. Tungkol sa mga reinforcement sa paligid, hahanap ako ng paraan upang mailigtas sila. Sabi ni Han Sanchen. Ngunit ang dalawang hukbo sa paligid ay naglalaban, paano mo malalabanan ito ng mag-isa? Alam mo, hindi sila masunurin na otres tulad ng ginawa nila ngayon. Siyempre alam ito ni Han Sanchen. Ang dahilan ng pag-urong sa ospital ay dahil may mas mahusay na mga pagpipilian, at ang pagpatay sa mga reinforcement ang tanging pagpipilian nila. Maaari lamang nilang ilabas ang lahat, kung hindi ay malipol sila. Sa makatuwid, lubhang hindi makatutuhan ang asahan na sila ay matatakot sa kanilang sarili kapag sila ay lumaban para sa tulong. Gayunpaman, si Han Sanchen ay mayroon pa ring sariling plano, huwag mag-alala, mayroon akong ilang tao. May mga tao ka ba? Sumimangot si Peigo, medyo nagulat, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ka nagdala ng kahit sino. You don't have to think about it. As long as I can say it, I can naturally do it. At the moment, we don't need to think about it externally. Internally, we need to discuss how to play. Panipi, nang bumagsak ang mga salita, sinulyapan ni Han Sanchen si Peigo at sinabing, si Peiho ay bata at masigla, ngunit ang ganitong uri ng tao ay kadalasang isang sangla na ginagamit ng iba. Kung parurusahan natin siya sa oras na ito, tiyak na mahuhulog tayo sa bitag, ng kaaway syempre, kung hindi siya parusahan, ng puso ng isang anak, dahil siya ay umalis na sa hakbang ng pagpatay sa kanyang ama, hindi na siya magiging masunurin at masunurin tulad ng dati, kaya, siya ay magiging isang ticking time bomb sa hinaharap. 3,000, tama ka. Malakas na tumango si Peigo, kung mayroon kang anak na katulad mo, natatakot akong hindi mag-alala ang sinumang pamilya tungkol sa pagbangon, ngunit nakakalungkot na hindi mapantayan ng aking aso ang iyong daliri. Sa palagay ko ay hindi siya pinarusahan ni Patriarch Pei at pagkatapos ay ginagantimpalaan siya ng malaki, sa palagay ni Patriarch Pei. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Ang anak na ito ay dapat gantimpalaan sa pagiging masuwain. Ano ang iniisip ng ibang tao? Pangalawa, siya na ang magiging kahalili sa hinaharap. Kung gagantimpalaan ko siya muli, hindi ba't lalo itong magiging walang batas sa hinaharap? Kumunat ang noo ni Peigo. Huwag mo na lang ipaalam sa iba ang tungkol dito. Muli, ang reward ay hindi nangangahulugang isang promosyon, maaaring ito rin ay isang promosyon ng pangalan at isang lihim na pagbibitiw, na nagbibigay sa kanya ng mas mataas na posisyon at inaalis sa kanya ang karapatang pamahalaan. Kapag ang sitwasyon ay nagpapatatag, maaari kang gumawa ng kaguluhan tungkol sa isyong ito para sa layunin ng parusa. In addition, this matter, it is best to talk about your father and son. What do you think? Sabi ni Han Sanchen. Bahagyang nag-alinlangan si Peigo, at sa wakas ay tumango ng hindi sinasadya, ang sinabi ni Sanchen ay medyo makatwiran, kaya gagawin ko ito. Sandali lang, sabi ni Han Sanchen. 3,000, ano pang order mo?
Hayaan ang mga taong nagbabantay sa mansyon na huwag magpahinga, at sabihin sa kanila na ang kalaban ay maaaring pumasok anumang oras. Dapat nating kumbansihin si Zhu Yanxue na hindi natin sinuri ang kanyang mga iniisip, ngunit sa halip ay patuloy na magpadala ng mas maraming tao sa mansyon dahil ng kakaiba at pag-aalala. Panipi, sa ganitong paraan lamang tayo mawalan ng malay. Kapag nakita ni Zhu Yanxue na ang mga tagapagtanggol sa lungsod ay hindi mahigpit, dapat niyang malaman na nahulaan niya ang kanyang isip. Sa oras na iyon, pinalakas niya ang kanyang mga depensa, at halos imposibleng bigyan si Han Sanchen ng iba pang mga posibilidad. Oo, naiintindihan ko, nandito ako para mag-order. Tumanggo si Han Sanchen, kinuha ang tsaa, ininom ito, sinulyapan ang 6 na prinsesa na masunurin na nakatayo sa tabi niya, hindi maiwasang mapangiti ng mapait, ang kanyang mga mata ay nagkunwaring walang nakikita. Alam na makapangyarihan si Han Sanchen, at ngayon ay naririnig ang tungkol sa bawat hakbang ni Han Sanchen, kahit na hindi naiintindihan ng mga babae ang militar, ngunit nakikita ang pagtango at pagtango ng kanilang ama, dapat nilang malaman na ang diskarte ni Han Sanchen ay dapat na napakahusay. Gwapo pa rin ang ganyang matapang at maparaan na lalaki. Paanong may babaeng hindi matitinag? Gayunpaman, maaari lamang magpanggap si Han Sanchen na walang nakikita at tahimik na uminom ng kanyang tsaa. Sa sandaling ito, bahagyang pinasigla ng iba pang 5 babae ang ika-7 prinsesa, at ang ika-7 prinsesa ay hindi napigil ang humakbang pasulong at nagmamadaling lumabas. Bagamat ang ika-7 prinsesa ay palaging gustong humanap ng pagkakataon na makausap si Han Sanchen, tiyak na hindi niya ginamit ang paraang hindi niya inaasahan. Kaagad, ang kanyang mukha ay naging pulang-pula, at ibinaba niya ang kanyang ulo, ganap na isang pagkawala ng ilang sandali. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, anong problema, 7th Princess? May mali ba? Hindi. Sa ilang kadahilanan, dati siyang kalmado at malinaw kapag kaharap si Han Sanchen. Pero ngayon, mas natatakot siyang magsabi ng kahit ano sa harap niya, pero gustong-gusto niya itong kausapin sa puso niya. Ito ay napakasalungat, ngunit ang ika-7 prinsesa ay napakalinaw din na siya ay lubos na umiibig kay Han Sanchen. Siya ay umayon sa lahat ng mga pagpapalagay ng manliligaw ng kanyang mga pangarap, at sa ilang mga paraan ay mas mahusay kaysa sa kanyang naisip. Kaya, si Han Sanchen ay hindi isang purong manliligaw. Bagamat hindi siya babae, paanong hindi niya maiintindihan ang mga ekspresyong ito? Ngunit pamilyar na si Han Sanchen sa kantang ito, at mahinang ngumiti, sa totoo lang, gusto ko ang tulong mo sa ilang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tagumpay ng napakahalagang labanang ito ay ganap na nakasalalay sa inyong 6. Hindi. Kasama ang panganay, prinsesa, dapat 7. Sa sandaling nagbago ang paksa, ang ika-7 prinsesa ay hindi na napahiya. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Han Sanchen, at sinabing, paano ka namin matutulungan? Oo, young Master Han, kahit na mayroon kaming ilang mga cultivation base, kung tutuusin. Pareho kaming babae, at isa't isa. Ilang prinsesa din ang umalangaw-ngaw sa oras. Nakangiting umiling si Han Sanchen, mukhang hindi ko alam kung gaano kahusay ang mga prinsesa sa inyong sarili. Sino bang may sabing mababa ang babae sa mga lalaki? Hindi ba babae rin ang pinuno ng tropa ng kalaban sa labas? Kaya niya, bakit hindi mo? Tumawa si Han Sanchen. Master Han, ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ng ika-4 na prinsesa. Nagpa siya din ng ika-6 na prinsesa, kung ito ang gusto mong gawin namin, gagawin namin ang aming makakaya upang makumplito ang gawain. Ngumiti si Han Sanchen, kailangan kong tulungan mo akong bumuo ng hukbo. Hukbo, tayo. Ang 6 na babae ay halos sama-samang napatulala. Oo, ikaw pala. Tumanggaw si Han Sanchen. Ang mga lalaki ay palaging ang pinakamahusay na mga makina ng pagpatay sa mundo, habang ang mga kababaihan ay ang pinakamalakas na pampadulas na nagpapatakbo ng mga makinang ito. Maraming babaeng miyembro ng pamilya ng Pei ang Nain Salto. Naniniwala ako na marami ding tao na may matayog na mithiin sa pamilya Pei na nakikita ito sa kanilang mga mata at nakadarama ng sakit sa kanilang mga puso. I need you to form a army in this name. Ang hukbo na dumating sa ganitong paraan ay may maraming mamamatay tao na aura, maraming puot, at hindi madaling magkaroon ng 2 puso, kaya natural na mas malakas ang combat effectiveness nito.
Hindi kailangan ni Han Sanchen na gumawa sila ng labis, basta't maaari nilang ipilit na bantayan ang pangunahing mansyon sa loob ng 1 oras. Walang dahilan para patawarin sila ng mga taong iyon sa kanilang mga pagkakamali, hindi ba? Tumingin si Han Sanchen sa ika-6 na anak na babae. Nagkatinginan ang 6 na babae at mariing tumanggo. Sige, kung ganon, may 6 na prinsesa. Bilasan mo na at pormahan mo na sila. Nanguna ang 6 na babae, tumalikod at umalis sa palasyo. Si Han Sanchen ay hindi idle. Naglakad siya papunta sa upuan ng Master City, kinuha ang mapa, at pinag-aralan itong mabuti. Sa labas ng palasyo ay nagbubulungan na ang 6 na babae. Pangalawa ate, sinundan talaga ng grupong iyon ng mga tao si Peiho. Kahit na tumawag tayo ng mga tao, natatakot ako na hindi tayo makakatawag ng maraming tao. Oo, hindi ka panipaniwala ang 1 o 2,000. Mayroong 200,000 tropa sa labas, at kami ay isang palayok ng kumukulong tubig, isang posporo, hindi ito solusyon. Kay Mei, ano ang tingin mo sa bagay na ito? Hindi agad nakasagot ang pangalawang prinsesa, bagkus ay tumingin sa ika-7 prinsesa. Kay Han Sanchen, si 7th sister lang ang nakakaalam ng pinakamahusay. Natural, sa ganitong uri ng isyo, ang ika-2 prinsesa ay mas handang makinig sa opinyon ng ika-7 prinsesa. Huwag na tayong bumuo ng hukbo, hayaan na lang natin ang 7 nating kapatid na babae ang magsisingil sa kanilang sarili. Naniniwala rin ako na kaya nating manalo. Walang pakialam na sinabi ng ika-7 prinsesa, alam ko, maaaring hindi ka maniwala, at sa palagay ko ay masyadong pinalaki ang aking pahayag. Pero dapat maging malinaw sa iyo ang pagkatao ng iyong ama. Kahit ang kanyang matanda ay handang tumalikod sa larangan ng digmaan, paano siya magiging pangkaraniwan? Isipin mo ang Demon Cloud Ghost City sa simula. Ang hukbo na dapat ay nahulog sa ang lungsod ay nabigong ibagsak ito, at siya lamang ang nagpabagsak ng isang lungsod. Nakita ko ito ng aking mga mata. Ngumiti ang ika-7 prinsesa at mabilis na lumayo. Nagtinginan ang iba pang 5 babae, at habang sila ay bahagyang nagulat, mabilis silang sumunod. At sa wakas ay inilagay ni Han Sanchen sa bulwagan ang kanyang daliri sa lugar na ito. Minggayo, gusto kong maging maganda ka. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!